day, Kuya. I am pleasure to meet you today. I am Caria Laclan, and I'm very excited to learn more about the eco-friendly materials used by the secondary students in achieving sustainable design principles. So, the first question is, why is it important to use eco-friendly materials in design? So for me, it's important ang eco-friendly because sustain mo siya at the same time once siya ka na when we talk about eco-friendly, it is about natural siya nga mga product or biodegradable siya. So isa makadawat sa environment o kung siya ka ng natural. If dili siya magamit, for example, if dili siya magamit na project or kung is dili siya effect sa environment. So, that's my plan. So, second question is, what are some materials that are good for the environment? Materials is basically the different types of woods. Kanang siya mga eco-friendly na siya, made from wood, from cotton, from banana leaves or kanang yangpan, yung fiber na siya, mga natural ko na siya. Ngayon na siya mga eco-friendly nga product. So, third is, what are some challenges that you might face when sourcing and using eco-friendly materials? The challenges is kuan kanang isip siya kuanon kanang if magkuha kita o kadili sa automatic nga ikuha na ng mga material direct to the point na ng button. Kailangan pa naman i-process, dapat wagi ko siya sa kanang step by step before ka mag-proceed sa kanang project. Sample sa kahoy, so putol dito so kuan so upang pamisan, upang gabson, upang daghang process. Una siyang challenges nga ma-encounter niyo mga eco-friendly kay ang eco-friendly is dili magud siya anang easy to get dali kailangan siya i-process unlike sa mga mga synthetic nga mga product mga kuan is dili once siya kanang murag ready to made na siya. So ang eco-friendly is kailangan niya sa process as kana challenges is hard to get the ready-made. So kailangan niyo ikaw pa ang kumbiktaan ay kamo proceed sa actual yung mga project. Fourth question is, what kind of materials did you use to make your projects strong and long-lasting? I-refer na ko sa akong nabuhat last time diri sa handicraft is kuan. Ang sample is kaning award kaning murag story kaning ako na award. Kuna sa first year is kana is ilikon di essence. So one good na siya kanang kahoy na so material is gamit ako sa wood yun. So dili lang pud kay basta-basta nga wood kay dagan man different kind of woods nga gabok. So palit ko ka atong mga big-on. So I choose the one yung tugas name tugas nga away. So man ako gipili. So para akong mong point of view is para dili siya ipabanggaan guba dito. So dapat gusto ko nga mo long last bitaw siya even kanang mga bagaan ko siya or butangan sa daghan mo pa siya likon siya mas long last siya So, sixth is, what have you learned in general from working with eco-friendly materials? I learned kanang being yung working mga different kind of friendly is dapat kailangan yun yung imong first is na skills dapat mo learn kung gagawin skills imong i-incorporate na nga butang tapos siyempre imong pasensya kay dili man na dali mo mabuhat. So kailangan nimo taas kag pasensya to start the year particular project sa mga eco-friendly. So needed nimo kanang time. Sa time is important yun kay dili mo buhat na ang mga tag mga thought or idea something about sa imong question. Okay. 7 is, how have these experiences of using eco-friendly materials influenced your understanding of sustainable design principles? Na-influence yan because once you mag-start na ka ng kuhan is mag-gain mo na yung
during magkuhan ka is makagain mag experience so everything's ngayon gibuhat so specific is mga eco-friendly is makagain ka og experience at nga experience ka din mga kuha po is pwede po din mo yan offer to others para mas mo magkuhan pa ka makamit pa ka og other pa nga mga something eco-friendly nga mas mo help pa sa maka-help pa sa community kanang maka-build ka o kanang something new kanang maka-innovate ka through experience. So, what specific techniques have you used in working with eco-friendly materials? I think my technique is kuan kanang kuan din kanang is working on materials kuan din kanang dili ka dali mo kuan ba di ka dali mo surrender kay if kuan mo ka kanang murag dili ka gawa na huna kasi possible nga outcome dili ka nang imo lang ginahon na unsa ang buhaton baka magbuhat kung unsa ang effect sa kuan so ang imong skill dapat buhaton dapat mo kabalo ka mo kuan kung buhaton nimo ni and makatulong niya sa future or maka-help pa niya sa kuan dagan sa benefits so the idea is kuan gyud kanang dapat kabalo ka mo gunahuna ayan lagi kabalo ka mo na so kabalo ka mo gunahuna sa unsay possible o siyempre da ang skills dapat ang imong skills is kuan lang kanang dili man nga maayo ka at kuan kanang imo lang i-kuan i-maintain yung mga skills para at the same time kuan mo god the more ka nga mag-try kuan mo god ma-enhance yung skills no sa kanang lang. Okay. What are your recommendations for promoting greater awareness and adoption of eco-friendly materials and sustainable practices among your peers and the wider community? So ikaw na ika-suggest sa kuan. Ikaw na What are your recommendations for promoting greater awareness and adoption of eco-friendly materials and sustainable practices among your peers and the wider community? My recommendation is I recommend to do so kuan kanang ay interest na mo kuan og mga eco-friendly is kuan jud kanang dapat mo kuan jud sila daan kanang bitaw mo sila kay idea daan isa direct to the point lang kay dili man dali pwede pa mo buhaton ng mga eco-friendly kay mga lisod man kay na isulat ang ginabuhat terms kasalib naman ka sa limit na dan igon lang ta mag kuan igon lang ta mag arrange na lang so ang i-recommend is magkuhan sila daan kanang pang sa niya hunang sila daan niya kung sa possible effect ano tapos kung kani ang epekto ini is good sa environment is dapat magbuhat sila ni para makakuan bitaw kay dili lang man community ang maka-benefit kundi kuan man inikma mo din ma-innovate og tarong is kuan man kanang not only the community but in the broader kuan na ba nato kanang community is example sa ato ng environment na siya. So dapat sa effect if magkuan if mag-choose siya eco-friendly, i-recommend ako nga if mag-choose sila og na kuan eco-friendly kay for kuan mong buhat tanang to para malis ang kuan sa atong environment kanang daghan ang retag mga sini something mga chemicals nga mga effects so it's better gid ang eco-friendly para sa better community or better environment. So, last question is, in your own preference, what benefits have you noticed when incorporating these materials in terms of designing? The benefits is one, makagain kag skills, idea, mga knowledge nimo, no? Makagain ka tapos sa kaniyong pag-design, sa kaniyong pag-arte mo kuan para mas ma-promote yan ba? Mga dapat mong pan ka makagain ka mga kuan style, mga strategy, lang. Okay. Thank you for your effort today. I really appreciate it. Thank you pagdala kay tropan mo god try nga ninyo makapasa ito pagpasad nila ang kuan. So even dili kay kuan but I try to my best because para makahelp sa uban. Ano lang. Okay, thank you, Kuya. That's all. No problem.